Good day mga kaayos! Ako po ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo sa content ko, ngayon nyo lang ako nakita, baka magustuhan nyo to. Isang like, isang comment, isang share. Masaya na po ako dun. At pag-usapan natin yung mga importanteng bagay na nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Usapang mag-asawa ulit tayo mga kaayos. Ito siguro yung karugtong nung huling content ko tungkol sa bagong mag-asawa, bagong kasal. Ito naman, pag-usapan natin, mag-asawa na, pamilya na to, may mga anak na. Alam nyo mga kaayos, sa mga mag-asawa, nagkakaroon talaga minsan ng mabibigat na problema. Hindi talaga maiwasan yun, di ba? Pero ang nagiging problema, pagka nagkaroon ng mabigat na problema, naghiwalay agad yung mag-asawa. Ang apektado dyan, yung mga anak. Alam nyo mga kaayos, mali yun na bigla na lang kayo naghiwalay pag may problema. Ano ba yung kalimitang nagiging problema ng mag-asawa? Ito, isa-isayin natin kahit papano. Yung pera pinansyal. Kalimitan yan, nagiging problema talaga ng mag-asawa yan, di ba? Ugali ng isa't isa. Minsan hindi sila magkasundo kahit mahal na mahal nila yung isa't isa, hindi magkasundo yung ugali. Yung pananakit, nako, galit na galit ako sa mga lalaking nananakit ang asawa. Huwag kayong mananakit, walang kaya sa inyo yan, yung mga asawa nyo. Yung pakikialam ng magulang, minsan ganun pag nagkaroon ng problema yung mag-asawa, sasabihin agad nung kabilang side, magulang, iwalayan mo na yung asawa mo, umuwi ka na dito. Nako, doon nagkakaroon ng problema. Ito yung medyo mabigat na problema na mahirap ayusin, yung third party. Minsan yung asawang lalaki nang bababae, minsan yung asawang babae nang lalaki, medyo mahirap ayusin yun. Parang hindi ko rin alam kung paano ayusin, pero subukan natin mga kaayos. Minsan kasi sa mga mabibigat na pagsubok o problema, dumarating sa mag-asawa, minsan kahit mahal na mahal pa nila yung isa't isa, nararamdaman nila, napipilitan silang maghiwalay. Kasi dahil nga sa hindi sila magkasundo. Pero dapat siguro, pag may mga ganong problema ang mag-asawa, pag-usapan muna. Pag-usapan munang maigi. Kung hindi kayang pag-usapan, siguro magkaroon ng counseling. Baka may kakilala kayong expert sa ganyan. May mga ganyan, di ba? Na pinag-uusapan yung problema hanggang sa maayos. Kung di talaga maayos, minsan may kahit anong gawin, siguro ang dapat gawin, dumistansya muna sa isa't isa para ma-miss nyo yung isa't isa. Siguro maghiwalay muna pansamantala, pero hindi yung maghiwalay talagang totally, yung mag-asawa. Minsan, alam nyo kasi mga kaayos, yung panahon, minsan nagagamot yan yung mga samaan ng loob. Minsan sa mag-asawa, lalo na pag matagal, syempre namimiss nila yung isa't isa. Kahit pa napakabigat nung kasalanan, pagka nagkita sila, minsan hindi pa nagsasalita, nag-iiyakan na silang mag-asawa. Sasabihin, namiss na kita. Ibig sabihin nun, mahal pa nila ang isa't isa, kaya lang nagkakaroon talaga ng problema. Mga kaayos. Kasi dapat hindi tayo basta-basta nagdesisyon na maghihiwalay, kasi nga sabi ko nga nung nakaraang content ko, ang pinagsama ng Diyos yung mga ikinakasal, hindi dapat paghiwalay ng tao. Kasalanan yun mga kaayos. Kaya dapat pag-usapan talaga. Kung mabigat yung problema, siguro dapat manalangin sa Diyos. Ipanalangin nyo na maayos yung problema sa pamilya nyo, hindi yung magkakahiwa-hiwalay kayo. Kasi alam nyo mga kaayos, pagtandaan nyo kasi, pwede nyo na lang pagkwentuhan yung problema na yan di ba? Pwede, pagtatawanan nyo na lang yung problema na pinagdaanan nyo. Example, ng babae yung asawa mo, ng lalaki. Siguro mga 72 years old na kayo, 70. O ganito ang natatandaan mo ba? Nung nambabahay ka, di ba? Buti na lang, pinatawad kita. O di ba? Pinagtatawanan niyo na lang yung pinagdaanan yung problema. Minsan ganun baka kasi kung kailan matanda ka na, naghiwalay na kayo kahit mahal mo pa, tsaka mo lang maiisip yung ganito.
Sana pinatawad ko na lang. Di ba? God bless and ayos. Salamat po.